Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hello class! Tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa Renaissance. Isipin nyo, galing sa Dark Ages ang Europe. Tapos, biglang nagkaroon ng major glow up. Ang Renaissance ang ultimate comeback season ng mundo. Parang upgrade mula offline mode papuntang full wifi. Dito, nagsimula ang malulupit na ideas at artworks. Si Leonardo da Vinci, siyang OG na content creator. Si Michelangelo, parang TikTok trendsetter ng sculptures. At ang printing press, siya ang unang viral app na nag-share ng knowledge sa lahat. Ang Renaissance ay hindi lang simpleng panahon. Ito ang rebranding ng buong mundo. Ready na ba kayo? Bago tayo dumako sa ating talakayan, focus muna tayo at ito ang goals natin today. Sabay-sabay nating basahin ang kasanayang pampagkatuto. Natatalakay ang mahalagang pangyayari noong ika-15 at ika-16 na siglo bago ang panahon ng paggalugad ng mga lupain. Mga layunin. A. Naipaliwanag ng mga mag-aaral ang kahulugan, pinagmulan, at pangunahing kaisipan ng Renaissance, humanismo, at sekularismo. B. Naipakita ng mga mag-aaral ang pagpapahalaga sa mga ambag ng mga personalidad ng Renaissance sa larangan ng sining, agham, at panitikan. C. Nakagawa ng isang dialogo na mag-uugnay sa humanismo sa politikal, ekonomiko, at sosyo-kultural na epekto ng Renaissance. Ready na ba kayo? Tayo na't mag-review kung anong natutunan natin nung nakaraang topic. Quick recap, parang fast forward lang sa highlights. So class, maghahati-hati muna tayo sa maliliit na pares o grupo. May tanong ako na susubukan niyo munang pag-isipan ng mag-isa. Tapos, isha-share ninyo sa inyong kapareha. At sa huli, ibabahagi natin sa buong klase. Handa na ba kayo? Ang tanong natin ay tungkol sa Constantinople. Bakit kaya napakahalaga nito para sa mga Ottoman Turks at tinawag nila itong Golden Apple? Parang may secret treasure vibes, ano? Kung mabibigyan ka ng pagkakataong muling buhayin ang isang aspeto ng sinaunang panahon, sining, agham, o panitikan, ano ang pipiliin mo at bakit? Imagine ninyo class, parang choose your power-up sa game. Kung pipiliin mong sining, para kang nagdadala ng creativity at colors ulit sa mundo. Kung agham, parang ikaw yung naglalabas ng bagong hacks at discoveries. At kung panitikan, para kang nagbibigay ng kwento at boses sa tao. So class, pili na kayo. Anong power-up na babangon muli kung ikaw ang pipili? Alright class, it's time to level up. Maglalaro muna tayo para ma-check kung talaga bang na-absorb ninyo ang lesson. Ready na ba? Game na besh! Simulan na natin to. Welcome sa ating next activity. Ano ang kahulugan? Dito, susubukan nating alamin at ipaliwanag ang meaning ng ilang importanteng salita mula sa lesson.
Pero, hindi ito pa hardcore dictionary mode ha. Gamitin ninyo ang sariling words nyo. Parang explain mo lang sa tropa mo. Ganon. Ibigay ang kahulugan ng bawat salita. So class, ready na kayo? Ito ang challenge. Ano ang kahulugan ng Renaissance? Mamaya, i-check natin kung tama ang sagot nyo. Isip-isip, 5 seconds. Ang sagot ay muling pagsilang o rebirth. Ito daw yung panahon noong 14th to 17th century sa Europe, kung saan muling umusbong ang sining, agham, at panitikan. Kumbaga, parang IRL version ng level up sa game. Bigla daw dumami ang discoveries, artworks, at ideas na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin natin. Kaya, siya ay tinawag na Renaissance o muling pagsilang. Alright, round 2 na tayo. Ang word natin ngayon ay humanismo. Subukan ninyo munang hulaan. Ano kayang ibig sabihin nito? Think muna, tapos share natin. 5 seconds. Ang sagot ay pagbibigay halaga sa potensyal at dignidad ng tao. So class, ang humanismo ay parang focus on me era ng Renaissance. Kung dati, sobrang sentro ng lahat ang relihiyon. Dumating ang humanismo at sinabing, teka lang, bigyan din natin ng spotlight ang tao. Ang talino niya, ang creativity niya, at ang kakayahan niyang mag-isip. Parang sinasabi ng mga humanist noon, Besh, hindi ka lang follower. Ikaw mismo ay may power to create, discover, and inspire. Okay, pangatlong round na tayo. Ang word naman natin ngayon ay sekularismo. Ano kayang ibig sabihin nito? 5 seconds. Ang sagot ay pagpapahalaga sa makamundong buhay. So class, ang sekularismo ay parang mindset ng focus muna tayo sa real life, not just church life. Ibig sabihin, bukod sa relihiyon, binigyang pansin daw ng mga tao noong Renaissance ang sining, agham, at kultura. Parang sinasabi nila, let's balance it out. Hindi lang faith, kundi pati human experience. Level 4 na tayo. Ang word ngayon ay monarka. Ano kaya ito? 5 seconds to think. Ang sagot ay hari o reyna na namumuno sa isang kaharian. So class, ang monarka ay basically yung king and queen ng isang lugar. Siya ang ultimate ruler, parang top boss ng kingdom na may kapangyarihang magdesisyon para sa lahat. In short, siya ang legit big boss noong sinaunang panahon. Ang susunod na word ay individualismo. Ano kaya ang ibig sabihin? Hulaan muna bago tayo mag-reveal ng sagot. Let's go! Ang sagot ay paniniwala na ang tao ay may sariling halaga at kakayahan. So, ito daw yung parang highlight your own character mindset. Ibig sabihin, bawat isa sa atin ay unique. May sariling talento at may sariling halaga. Hindi lang tayo basta part ng group.
may sariling identity at voice tayo. Parang sinasabi nito, be the main character of your story. Dagdag challenge! Narito ang word natin. Printing press. Hulaan ninyo. Think muna and then later, check natin kung tama kayo. 5 seconds. Ang sagot ay makinaryang ginagamit sa paglilimbag. So class, alam ko namang medyo nalito kayo sa paglilimbag. Easy lang. Printing press ay parang OG version ng photocopier at printer natin ngayon. At bago to na imbento, mano-manong sinusulat ang mga libro. Kaya, super tagal at bihira lang ang nakaka-access nito. Pero, nung dumating ang printing press, boom! Biglang dumami ang aklat at kumalat ang ideas at mas maraming tao ang natuto. Parang viral share button ng Renaissance. Next word is patron. Medyo social ang dating, ano? Hulaan nyo muna bago natin i-check ang sagot. Tip lang, sila yung malaki ang role sa pag-level up ng art noong panahon ng Renaissance. Any guess? Ang sagot ay taga-suporta ng sining o agham. So class, ang patron ay parang ultimate sponsor o backer ng mga artist noong Renaissance. Kung wala sila, baka walang Mona Lisa o Sistine Chapel ceiling. Sila yung nagsasabing, I got you Besh, gawin mo lang masterpiece mo at akong bahala sa funds. Next word is obra. Ano kayang ibig sabihin nito? Let's go! Ang sagot ay natatanging likhang sining. Ito yung parang masterpiece ng isang artist. Yung work na hindi lang basta drawing o gawa, kundi sobrang galing at tatatak sa kasaysayan. Parang Mona Lisa ni Leonardo da Vinci. In short, kapag sinabi mong obra, automatic yon. Ito yung pinaka-petmalo na gawa. Ang susunod na word ay diplomasya. Hulaan niyo muna, ano kayang ibig sabihin nito? Ang sagot ay paggamit ng negosasyon sa halip na digmaan. Ito yung peace talk mode ng mga bansa. Instead na barilan o away, ginamit nila ang usap, kasunduan, at syempre, ang respeto para masolve ang problema. Parang sinasabi nito, chill lang mga besh, usap tayo para lahat panalo. Alright class, final round na. Ang word natin ngayon ay universal man. Ano kayang ibig sabihin nito? Ang clue, ito yung ultimate goal ng mga tao noong Renaissance. Think fast! Ang sagot ay taong bihasa sa maraming larangan. In short, siya yung parang jack of all trades pero master of many din. Noong Renaissance, idol ang mga taong hindi lang magaling sa isang bagay, kundi sa madaming fields. Pintor, siyentipiko, inventor, at manunulat all in one. Parang ultimate multitasker goals. At syempre, best example dito ay si Leonardo da Vinci, ang artist ng Mona Lisa at siyentipiko rin ng anatomy at engineering. Alright class, tapos na tayo sa kahulugan.
Kaya, let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. Narito ang mga pamprosesong tanong. Una, ano ang ibig sabihin ng salitang Renaissance at saan ito nagmula? Good question yan, class! Renaissance? Medyo sosyal pakinggan, no? Pero simple lang ang ibig sabihin nito at importante rin kung saan ito nagsimula. Sige nga, sino sa inyo ang may idea kung saang country nagsimula ang Renaissance? Ang clue, famous sa pizza at pasta. Ang ikalawa ay paano naiiba ang humanismo sa sekularismo. Ang ikatlo ay kung paano nakakaapekto ang pag-usbong ng Renaissance sa larangan ng politika sa Europe. Ikaapat ay paghambingin ang kontribusyon ni Leonardo da Vinci at Michelangelo Buonarroti sa sining. At ang ikalima, sa iyong palagay, bakit sinasabing ang Renaissance ay naghanda sa landas para sa reformasyon? Isip-isip, kaya niyo yan! So class, today, we're going to dive into 3 powerful ideas na nagbago sa Europe: ang Renaissance, Humanismo, at Sekularismo. Ready na ba kayo? Ang number 1 ay Renaissance. Ito ay mula sa salitang Pranses na nangangahulugang muling pagsilang o rebirth. Panahon sa pagitan ng gitnang panahon at makabagong panahon. O diba? Sosyal pakinggan yung Renaissance? Pero simple lang yan. Ibig sabihin ay muling pagsilang. Parang after ng long dark ages nap. Biglang nagkaroon ng glow up sa art, science, at culture. Kumbaga, ito yung transition time. Mula sa medieval vibes, papunta sa modern world na mas curious, mas creative, at mas open sa new ideas. Panahon ng pagbabago sa kultura, sining, agham, at politika. Muling nabuhay ang interes sa sining at literatura ng sinaunang Griego at Romano. Pinalaganap ang mahalagang kaisipan tulad ng humanismo, individualismo, at sekularismo. Ang gandang pakinggan, ano? Ang Renaissance ay parang major reboot ng Europe at galing ito sa salitang French na ibig sabihin ay ano nga ulit? Tama! Muling pagsilang o rebirth. Very good kayo dyan! Number 2 ay ang humanismo. Ito ang kilusang intelektual na nagbibigay halaga sa potensyal, kakayahan, at dignidad ng tao. Itinuturing na ang tao ang sentro ng sariling sanlibutan or own universe. So class, parang reminder ito sa atin. You matter, your skills matter, and your voice matters. Ganon. Pinahahalagahan ang tagumpay sa edukasyon, sining, literatura, at siyensya. Binibigyang halaga ang kalayaan ng individual, kritikal na pag-iisip, at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Kumbaga, parang ang mindset nila ay don't just accept things. You have to ask questions,
explore, and share ideas. Kaya naman, nag-bloom ang creativity at learning sa buong Europe. Number 3 ay sekularismo. Pagbibigay halaga sa karaniwang buhay kaysa espiritual na buhay. Sa Renaissance, ang mayayaman ay nagpakasaya sa musika, pagkain, at maluluhong bagay. So class, gets niya na? Ang sekularismo ay parang shift ng attention instead na puro focus sa simbahan at spiritual life. Bigla namang na-highlight yung daily life. Nandyan yung music, food, fashion, at luxuries. Kumbaga, during the Renaissance, na-realize ng mga mayayaman, life is short, enjoy it to the fullest. Kaya maraming party-party, arts, at cultural events ang umusbong. Parang version nila ng YOLO vibes noon. So class, pansinin nyo. Dito makikita ang essence ng sekularismo. Una, pinahahalagahan ang sariling pangarap at ang paggamit ng sariling kakayahan para maabot ito. Pangalawa, pinaniniwalaan na dapat ang politics at governance ay hiwalay sa impluwensya ng relihiyon. Kumbaga, sinasabi ng mga tao noon, dream big and use your skills, and also keep faith in politics in their own lanes. Kung may bida ang Renaissance, syempre, may mga supporters o tagapagtaguyod na nagbigay ng power para mag-bloom ito. Sa Italy, nagsimula ang lahat at dito natin makikilala yung mga mayayamang pamilya at influential na tao na nag-sponsor ng art, science, at literature. Parang sila yung mga ultimate backers or sponsors ng panahon nila. Kung wala sila, baka walang masterpiece na naiwan sa atin ngayon. Ready na ba kayo? Number 1 ay si Francesco Petrarch noong 1304 to 1374. Siya ang ama ng humanismong Renaissance. Pinatanyag ang pag-aaral ng literaturang Greko sa pamamagitan ng pagsasalin ng mga manuskrito mula sa Griego tungo sa Latin. So class, kumbaga, siya yung OG content creator ng Renaissance na nag-revive ng classic knowledge para ma-share sa bagong generation. Imagine ninyo, kung wala siya, baka hindi naging uso ulit ang mga idea ng sinaunang Greeks at Romans. Ang layunin ay maraming tao ang makabasa at makaunawa ng sinaunang kaalaman. So, napakaganda ng goal na to. Imagine, dahil sa mga tulad ni Petrarch, hindi na natulog sa baul ang sinaunang kaalaman. Instead, ginawa nila ang paraan para ma-share at ma-access ng mas maraming tao. Kumbaga sa panahon natin, parang sila yung nag-upload ng old but gold content para ma-viral ulit sa bagong generation. Kaya hanggang ngayon, nababasa pa rin natin ang mga ideya ng sinaunang Greece at Rome. Kilalanin naman natin ang number 2. Siya si Giovanni Boccaccio noong 1313 to 1375. Scholar at manunulat ng Decameron. Mga kwento ay may temang pagmamahal at katatagan ng loob sa gitna ng kahirapan. Kumbaga, siya yung storyteller ng Renaissance na parang nagsasabing, kahit may struggles, love and courage will always win. Ito yung parang life lesson wrapped in literature. Ang layunin ay magbigay aliw at lakas ng loob noong panahon ng bubonic plague.
So class, napakagrabe no? Sa gitna ng bubonic plague, may sobrang nakakatakot noon. Si Boccaccio, gumamit ng kanyang kwento para magbigay aliw at pag-asa sa mga tao. Kumbaga, habang lahat ay takot at may lungkot, siya naman ay nagsasabing, "Relax lang kayo, may kwento ako para sa inyo, para hindi kayo mawala ng loob." So class, isa pang legend sa sculpture world ay si Donatello noong 1386 to 1466. Kilala siya sa pagiging master ng realistic expression at personality sa kanyang mga obra. Isa sa pinaka-famous niyang mga art ay ang estatwa ni David. Oo, may David version din siya bago pa yung Michelangelo. Kumbaga, si Donatello ang nagbigay ng fresh style at nagbukas ng daan para mas dramatic artworks ng susunod. Parang siya yung trendsetter sculptor ng Renaissance. Ang number 4, walang iba kundi si Leonardo da Vinci noong 1452 at 1519. Siya ang parang ultimate multitasker ng Renaissance. Hindi lang siya pintor, kundi eskultor, inventor, at siyensista din. Tinatawag siyang tunay na Renaissance man dahil master siya sa halos lahat ng fields, from art hanggang science. Parang siya yung all-around genius na ang daming ambag sa kultura at kaalaman ng mundo. Kumbaga, kung may title na Jack of all trades, Master of many, si Da Vinci na yun. At alam niyo ba, class? Sobrang sikat ng mga obra ni Da Vinci, lalo na yung Mona Lisa at The Last Supper. Kung titingnan niyo, ang galing niya sa realistic na paglalarawan ng mga tao at emosyon. Sa Mona Lisa, kilala yung mysterious smile niya. Parang may secret na hindi mo alam. Sa The Last Supper naman, ramdam mo yung drama at reaction ng mga disipulo nung sinasabi ni Jesus na may magtataksil sa kanya. Kumbaga, si Da Vinci ay master sa pagdadala ng feelings at realism sa kanyang art. Parang life captured on canvas. Ang panglima ay si Michelangelo Buonarroti, or you can say Michelangelo in English, noong 1475 to 1564. Siya ay hindi lang basta artist. Isa rin siyang pintor, eskultor, makata, at arkitekto. Grabe, all-around talent talaga. At ang obra niya ay ang Kisame ng Sistine Chapel na sobrang detailed at majestic. Para kang tumitingala sa langit na puno ng kwento mula sa Biblia. Sa La Pieta naman, makikita ang sobrang realistic at emotional na paglalarawan kay Maria habang hawak ang bangkay ni Jesus. Kumbaga, si Michelangelo ay master of drama and emotion sa art. Parang bawat gawa niya, ramdam mo hanggang puso. Ang ika-6 ay si Baldassare Castiglione. Siya naman ang author ng The Courtier. Dito, inilarawan niya kung ano ang dapat na qualities ng isang Renaissance man at Renaissance woman. Sabi niya, dapat multi-talented ka, marunong sa art, magaling sa music, at active din sa sports. Kumbaga, parang description niya yung ideal influencer ng panahon nila. Skilled, smart, at stylish. So in short, ang Renaissance ay hindi lang tungkol sa art at science, kundi pati na rin sa personality at lifestyle goals. Ang pampito naman ay si Sophonisba
ang Guasola noong 1532 to 1625. Siya ay isang tanyag na babaeng pintor noong panahon ng Renaissance. Imagine, during a time na dominated ng male artist, nakilala siya dahil sa mga realistic portraits. Ang obra niya na The Game of Chess, ginamit pa niya yung mga kapatid niya bilang modelo. Parang family photo pero level up na painting at sobrang detailed. Alam niyo ba, class? Ang tawag sa isang taong successful sa maraming fields ay Renaissance Man o Universal Man. Ibig sabihin, hindi lang siya magaling sa isang bagay, kundi multi-talented at versatile. Parang si Leonardo da Vinci, artist, scientist, at inventor all in one. Kung iisipin, sila yung ultimate life goals ng panahon nila. Sa ngayon, ang term na ito, parang tawag natin sa mga all-around achievers na ang daming kayang gawin. Alright class, tapos na tayo sa art at culture. Ngayon naman, let's shift gears. Siyempre, hindi lang sining at agham ang nagbago noong Renaissance, pati rin ang politics. Ito yung time na nag-level up ang mga leaders, kings, at states. Kumbaga, nagkaroon ng new rules of the game sa pamahalaan. Handa na ba kayong alamin kung paano nagbago ang politika at paano ito nakaapekto sa buong Europe? Let's go! Ngayon naman, let's dig deeper at aalamin natin ang mga sanhi at dulot ng mga ideyang ito. Dulot ng mga pananaw ng humanismo, individualismo, at sekularismo. Kumbaga, ito yung cause and effect na nagpalakas ng Renaissance vibes mula sa pag-iisip ng tao hanggang sa pagbabago ng buong Europe. Epekto sa kamalayan. Lumawak ang kamalayan ng mga tao na suriin ang sistema ng pamahalaan. Nagkaroon ng lakas ng loob na humiling at igiit ang kanilang mga karapatan. So class, kung noon sa Renaissance, natutong magsalita ang mga tao at magtanong tungkol sa pamahalaan, parang ngayon din yan. Yung mga kabataan at mamamayan, aware na sila sa mga issue, gaya ng flood control. Hindi na lang tahimik, humihingi na sila ng hustisya at pagbabago. Kumbaga, same energy. Dati, laban sa maling sistema. Ngayon, laban sa maling pamamahala sa kalikasan at komunidad. Kaya kayo class, dapat alam ninyo ang mga nangyayari sa ating bansa. Hindi tayo dapat pasisiil o manahimik kapag may mali. Malaking pagbabago. Pagbubukod ng pamahalaan sa simbahan sa pamamahala. Nabago ang pananaw sa simbahan bilang may otoridad na namamahala. So class, noong Renaissance daw, nagsimulang magising ang mga tao. Hindi na sila basta sunod lang, kundi natutong magtanong at mag-isip kung tama bang sistema ng pamahalaan at simbahan. Ngayon, isipin ninyo, parang mga kabataan ngayon na may awareness na sa mga issue tulad ng baha at kalikasan. Kapag nagrarally ang mga tao sa luneta, pinapakita nila na may boses sila at may karapatan silang magsalita. Kaya kayo, dapat aware din sa mga nangyayari. Hindi basta magpapaapi. Paglakas ng monarka. Nakipag-alitan sa simbahan sa issue ng pagbubuwis at kontrol ng lupain. Nagtatag ng mas malakas na sentralisadong pamahalaan. At
nagpataw ng buwis upang magpatatag ng hukbong militar. So class, pansinin nyo, ang mga hari at reyna noon ay nagpataw ng buwis para makapagtatag ng malakas na hukbo. Kasi syempre, kung gusto mong protektado ang kingdom mo, kailangan mo ng army na ready anytime. Kumbaga, parang sinabi nila, okay, pay your taxes now, but in return, we got your back. Ito yung nagbigay ng power at stability sa monarka noong Renaissance. Halimbawa, si Henry VII ng England ay nagbawal sa mga noble na magpanatili ng sariling hukbo upang maiwasan ang madalas na digmaan. Mas pinahalagahan ang diplomasya kaysa pakikitigma sa pagitan ng mga kaharian. So class, si Henry VII ng England ay gumawa ng smart move. Bawal na yung mga noble na may sariling hukbo para iwas gulo. Kasi lagi daw silang nag-aaway-away noon. Instead, mas pinili niya ang diplomacy kaysa endless wars. Kumbaga, mas bet niya yung usap-usap at deals kaysa laging gera. Parang sinabi niya, peace talk muna para lahat panalo. Alright class, ready pa din ba kayo? Kanina, napag-usapan natin ang politics. Ngayon naman, lilipat tayo sa socio-cultural side ng Renaissance. Dito natin makikita kung paano nagbago ang pamumuhay, paniniwala, at kultura ng mga tao. Mula sa fashion, musika, edukasyon, hanggang sa daily lifestyle. Lahat nagkaroon ng level up. Kumbaga, ito yung panahon na parang buong society nagkaroon ng glow up. Tara, alamin natin kung paano nag-evolve ang kultura ng Europe dahil sa Renaissance. Ang sanhi ay pagbagsak ng feudalismo na nagbunsod ng pagbabago sa antas ng lipunan. Ano nga bang feudalismo? Class, ito yung parang nakafix na agad kung sino ang makapangyarihan at sino ang laging dehado. Ngayon, isipin ninyo yung mga kontraktual na manggagawa na walang kasiguraduhan sa trabaho. Parang modernong bersyon ng mga magsasaka noon. Kaya, malaking pagbabago ang nangyari nang bumagsak ang feudalismo. Kasi, nagbukas ito ng daan para sa mas patas na lipunan. Pagbabago sa lipunan. So dito, kita nyo yung glow up ng lipunan noong Renaissance. Ang mga dating manggagawa, umangat at naging mangangalakal. At yung mga mangangalakal naman, umangat palalo at naging bahagi ng noble class. Kumbaga, nagkaroon ng social mobility. Ibig sabihin, possible na umangat ang buhay mo depende sa sipag, talino, at success sa trade. Parang version nila ng From Rags to Riches story noong panahon na yon. Pagbabagong kaisipan. I think ito yung isa sa pinaka-major shift ng Renaissance. Mula sa puro pananampalataya, unti-unting nang lumipat ang focus ng mga tao sa sekular at rasyonal na pananaw. Kumbaga, hindi lang sila basta naniniwala. Natuto rin silang mag-isip, magsuri, at magtanong. Parang sinabi nila, faith is important, pero dapat gamitin din ang utak at reason. Pagbabagong kaisipan. Mga anak, sa panahon ng Renaissance, hindi na lang puro doktrinang pangrelihiyon ang iniisip ng mga tao. May mga bagong ideya na lumitaw tungkol sa agham, sining, at pilosopiya. Hindi ibig sabihin na nawala ang Kristyanismo. Pero, natuto silang magtanong at mag-isip ng lampas sa itinuturo ng simbahan.
Parang ngayon, kahit may sariling paniniwala tayo, nakikinig din tayo sa bagong kaalaman mula sa siyensya, teknolohiya, at sa paligid natin. Epekto sa individual. Paniniwala sa kahalagahan ng kasanayan at katangian kaysa sa pinagmulan o antas ng kapanganakan. Kung dati, status ang basehan. Pero sa Renaissance, skills at character na ang importante. Parang motto nila, your talent, your title. Epekto sa individual. Nahimok ang tao na linangin ang katalinuhan at kasanayan para sa tagumpay at ambag sa lipunan. So class, dahil sa Renaissance, na-encourage ang mga tao na i-develop ang kanilang mga talino at skills, hindi lang para sa sariling success, kundi para makapagbigay din ng ambag sa lipunan. Kumbaga, hindi na sapat yung okay na. Kailangan may effort ka para maging better version of yourself. Parang sinabi ng Renaissance, level up ka para di lang ikaw ang mag-benefit, kundi pati buong community. Kahalagahan ng individualismo. Sa Italy, lalo na sa Florence, naging sentro ng Renaissance. Dito umusbong ang maraming artists, architects, sculptors, at writers na gumawa ng mga obra na hanggang ngayon ay kilala pa rin. Parang sila yung OG content creators ng panahon nila. Pero instead of TikTok o YouTube, canvas, marble, at papel ang gamit nila. At ayan na nga, tapos na tayo sa politics at kultura. Ngayon naman, let's talk about money moves noong Renaissance. Dito, nagsimula ang malaking pagbabago sa ekonomiya. Umusbong ang kalakalan, banking system, at lumakas ang mga mangangalakal. Kumbaga, ito yung panahon na parang business boom sa Europe. Handa na ba kayong makita kung paano nagbago ang lifestyle ng tao dahil sa pera, trade, at negosyo? Tara, let's dive in! Pag-unlad ng lungsod-estado. Imagine ninyo, noong Renaissance, sobrang umunlad ang mga lungsod-estado, lalo na sa Italy. Nag-level up ng trade at negosyo. Kaya, naging super rich at powerful ang mga city tulad ng Florence at Venice. Kumbaga, sila yung naging hubs of culture and commerce na nagpaandar ng buong Renaissance. Pag-usapan naman natin ang epekto ng kalakalan. Grabe ang power ng kalakalan noong Renaissance. At alam nyo ba? Dahil dito, kumalat ang bagong ideas. Umangat mula sa simpleng farming papunta sa industriya. At pati agrikultura, gumamit ng modernong kagamitan. Kumbaga, yung trade is equals to innovation plus progress. Parang nagsimula silang mag-upgrade mula basic tools to advanced technology para mas mabilis at mas productive ang buhay. At eto pa, naging big game changer ang muling pagbukas ng Silk Road ng China. Dahil dito, naging super active ulit ang kalakalan. Dumagsa ang goods, ideas, at culture. At syempre, bida rin ang Italy. Ang Florence, Genoa, Milan, at Venice ang naging main trade hubs. Kumbaga, sila yung marketplace of the world noong Renaissance. Parang Lazada at Shopee nung panahon nila. Pero, mas sosyal at international level. Florence bilang modelo. Alright class, interesting ano? Kahit malayo ang Florence sa main trade routes, naging successful pa rin sila bilang sentro ng banking at industriya. At syempre,
behind that success is Cosimo de Medici, isang bangkero at politiko na nagpatakbo ng epektibong pamahalaan. Kumbaga, Florence proved na hindi lang location ang importante, kundi leadership at innovation. Parang sila yung startup city na naging role model ng buong Renaissance sa Europe. So, hindi na contained sa Italy ang Renaissance vibes at kumalat ito sa buong Europe. Dala ng kalakalan, printing press, at mga scholars, naging viral ang mga bagong ideas sa art, science, at culture. Kumbaga, Italy ang origin, pero ibang bansa ang nag-trending at nag-level up din. Parang kanta na nag-start sa isang lugar, tapos naging global hit. Around 1450, kasabay ng paglaki ng population sa Europe, nagsimula na rin ang Renaissance vibes na kumalat. Tapos, after ng 100 Years' War sa France at England, nagsimulang umusbong ulit ang mga lungsod. Kumbaga, from war mode to growth mode. Perfect timing talaga para mag-level up ang buong Europe. At syempre, hindi lang sa art at science ang nag-boom. Pati trade at business, umangat din. Nandiyan ang mga negosyante at monarka na nagbigay suporta. Sa Hilagang Europe naman, Flanders ang naging art hub. Ang Flanders ay isang lugar sa Belgium na parang naging marketplace noong sinaunang panahon. Dito, sikat ang mga painting, tela, at kalakalan. At dito sumikat si Jan van Eyck na tinaguri ang unang pintor ng Renaissance sa lugar nila. Ang cool pa, siya ang unang gumamit ng oil-based painting. Kaya, mas detailed at makulay ang kanyang artworks. Kumbaga, siya yung nagdala ng HD quality art sa panahon nila. Isa pa sa legends ng Flanders ay si Peter Bruegel. Tinawag siyang pinakadakilang pintor noong 16th century. Isa sa obra niya ay The Fight Between Carnival and Lent noong 1559. Nagpapakita ito ng contrast ng saya at celebration laban sa solemn at religious na buhay. Kumbaga, si Bruegel ang master storyteller ng buhay ng ordinaryong tao sa kanyang paintings. At ang trademark ng kanyang art, sobrang realistic ang details at ramdam mo yung balance ng buhay at emotions. Kumbaga, hindi lang mata ang kinakausap ng obra niya, kundi pati puso. Parang sinasabi ng painting, "This is real life with all its joys and struggles." Kilala rin siya sa makatotohanang detalye at paglalarawan ng balanseng diwa ng buhay at damdamin. So, parang real life captured sa canvas. Hindi lang objects ang makikita mo, kundi ang emosyon, gaya ng saya, lungkot, struggle, at hope. Parang art na nagsasalita sa puso mo. Ramdam mo yung vibe, hindi lang basta tingin. So class, kita niyo na kung gaano kasolid ang suporta ng mga monarka sa Renaissance? Si Haring Francis I, inimbita pa si Leonardo da Vinci para mag-retire sa France. Kumbaga, full support siya sa art at innovation. Parang ultimate fan at sponsor ng creativity. Imaginein mo, king na yung #1 art patron mo. Imaginein ninyo, pati mga Italianong pintor, invited para mag-design ng Palace of Fontainebleau sa France. At hindi lang basta palasyo, ginawa pa itong museo ng Renaissance. Kumbaga, ito yung collab ng Italy at France para i-level up ang arts.
Parang crossover episode ng dalawang bida na nag-trending sa worldwide. Sa Germany naman o Alemanya, nag-stand out si Albrecht Dürer. Sikat siya sa isang woodcut prints at sobrang realistic na religious paintings. Kumbaga, siya yung nagdala ng fine details at artistry na parang high definition ng Northern Renaissance. Parang sabi niya, art can preach as loud as words. Sa England, tinawag itong Elizabethan Age noong 1500s. Kasi naman, all-out support si Queen Elizabeth I. Imagine, dahil sa kanya, naging golden era ang panitikan na teatro. Dito rin sumikat si Shakespeare. Kumbaga, siya yung ultimate art patron ng UK. Parang nagbigay ng stage para mag-shine ng mga artist at writers. At syempre, hindi pwedeng mawala si William Shakespeare, the GOAT ng English literature. Siya ang pinakatanyag na writer ng Renaissance at sobrang laki ng ambag niya sa Ingles na panitikan. Kumbaga, hanggang ngayon, relevant pa rin ang works niya. Parang classic na never nawawala sa trending. Ngayon naman, ay lilipat tayo sa isang exciting part. Ang kontribusyon ng Renaissance sa daigdig. Dito natin makikita kung paano nag-level up ang buong mundo dahil sa mga bagong ideya sa art, science, politika, at culture. Kumbaga, ito yung turning point na nag-connect sa past at sa modern world na meron tayo ngayon. Kaya, let's explore kung paano naging worldwide trend ang Renaissance. Talakayin naman natin ang pagpapahalaga sa individual. So class, yung paniniwala sa dignidad ng tao noong panahon ng Renaissance ay nagbunga ng ideyang demokratiko. Na ang ibig sabihin daw, lahat ng tao ay may halaga at may boses. Kung ihahalin tulad natin, parang people power noon. Nagkaisang mga tao para ipakita ang kanilang paninindigan. At hanggang ngayon, nangyayari pa rin yan. May mga rally laban sa korupsyon kasi gusto ng mamamayan na marinig sila. At ang mensahe, bawat isa sa atin may power at karapatang magsalita para sa tama. Narito naman ang sining at estilo. Hanggang ngayon, standard pa rin ang Greek at Roman style sa art at architecture. At syempre, yung realistic na portrayal ng mga tao at nature. Reminder ito na kaya ng tao mag-reach ng full potential. Ito yung OG filter na nagpapakita ng real beauty and power of humans. Walang dagdag, walang bawas. Sekular at relihiyoso. Ang ganda ng role ng art sa Renaissance kasi through paintings, sculpture, at architecture, naipakita nila yung contrast ng secular at religious life. Kumbaga, parang visual diary ng panahon. Isang obra para sa pananampalataya, isa naman para sa daily life ng tao. Kaya, kitang-kita na balanced ang mundo gaya ng faith and reality, both shining through art. During Renaissance, hindi na lang Latin ang gamit, kundi sariling wika na ng mga manunulat. Dito nila na-e-express ng mas totoo ang ideas at emotions. Mas relatable sa mga tao kasi nasa language na kaya nilang maintindihan. Parang switch from formal mode to real talk mode. Ang isa pang game changer, ang pag-usbong ng printing press. Dahil dito, mabilis nang naipakalat ang aklat, balita, discoveries, mapa at charts. Ang resulta, mas dumami ang kaalaman
at naging curious ang mga tao na mag-explore. At may bonus pa, nakatulong din dito para malinaw na maipahayag ang batas at karapatan ng tao. Kumbaga, printing press is equals to parang social media noong unang panahon. Mabilis mag-share ng info at ideas. Narito naman ang tinatawag na Kristiyanong Humanismo. Dito, nabago ang pananaw ng lipunan sa paraan ng pamumuhay. Pinagsama ang faith at values ng Kristyanismo sa ideas ng humanism. Parang life guide ito na nagsasabing gamitin ang talino at kabutihan mo, pero rooted pa rin sa faith. Paghahanda sa reformasyon. So class, dito naman nagsimula yung wait, tama ba to moment ng mga tao? Dahil sa Renaissance, natuto silang magtanong at mag-question sa political at religious system noon. Kumbaga, ito yung nag-open ng door para sa reformasyon. Parang next level update sa pananampalataya at pamahalaan. Alright class, let's G! Hands-on muna tayo. I-apply na natin ang natutunan para mas solid ang learning. Ready? Lumikha ng isang dialogo na mag-uugnay sa humanismo sa politikal, ekonomiko, at sosyo-kultural na epekto ng Renaissance. Gamitin ang mga call-out na nakahanda sa susunod na slide. Alright class, may mga call-out kayo dito na parang comic style. Gagamitin nyo ito para gumawa ng dialogo na nag-uugnay ng humanismo sa political, economic, at socio-cultural na epekto ng Renaissance. Kumbaga, kayo ang gagawa ng mini-history. Parang conversation ng mga tao noon. Make it fun pero syempre, dapat may sense at nakabase sa lesson. Good luck! Sabay-sabay nating i-practice ang natutunan para mas solid at tumatak sa atin. Okay class, check this out. May infographic tayo dito. Una, sagutin natin kung ano ang kahulugan ng Renaissance man o woman. At next, dito sa organizer, ilalagay ninyo kung paano ipinakita ng bawat Renaissance figure ang kanilang suporta sa humanism. Kumbaga, i-connect natin sila sa kanilang obra at kontribusyon. Parang matching game pero kailangan may paliwanag. So let's go! Fill in the blanks. Show me na gets niya na talaga ang humanism in action. Alright class, check time. Tingnan natin kung solid na talaga ang learning ninyo dito. Ang Renaissance ay panahon ng muling pagsilang ng kaalaman at sining. Paano ito nagbibigay inspirasyon sa atin ngayon? Maaaring i-pause ang video para sagutin ang tanong na ito. What's the tea? Anong mga key takeaways mo? Share nyo na para makita natin kung ano ang pinakatumatak sa inyo. Ano ang natutuhan mo tungkol sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa individual na kakayahan at talino? Good luck! Ngayong nakita natin kung gaano ka-powerful ang Renaissance sa pagbabago ng kultura, politika at lipunan. Parang big upgrade sa buong Europe. Ngayon naman, let's check kung solid na ang learnings nyo. Ready na ba kayong magpa-level up sa quiz mode?